Thank you, Senator Ontiveros, for your interpretation. Senator Pangilinan, Mr. President. Senator Pangilinan is recognized. Thank you very much, Mr. President. Gusto ko lang pong malaman kung papayag ba po ang ating kasamahan si Senator Pacquiao na sumagot ng ilang mga katanungan mula po sa inyong lingkod. Yes, Mr. President, it's my pleasure. Salamat po, Mr. President. Mr. President, gusto po lang nating malaman kung familiar ba ang ating kaibigan na si Senator Manny dun sa naging kasaysayan ng pag-abolish at pag-reimpose ng death penalty mula noong 1987 nung ito ay inabolish sa ating saligang batas. Yes po, nung panahon ni Ramos may death penalty po 'yan, yung 76 RA 7659. Tapos hindi naman po na-abolish, hininto po 'yan nung sa panahon ni Estrada and Arroyo, doon sa nagkaroon ng Republic Act 9346 na paghinto sa pagpataw ng parusang kamatayan. Kokorek ko lang yung hindi ho nahinto. Nagkaroon ng moratorium nung panahon ni Estrada. Subalit tuloy-tuloy yan. 1987 na-abolish yan sa ating saligang batas. 1993 ni-reimpose ang death penalty sa panahon ni President Ramos. Tapos nung 1993 hanggang 2006, meron po tayong death penalty. Ito ang panahon po ni President Ramos at panahon din po ni President Estrada. In fact, noong 1999, nagkaroon po ng 7 executions sa panahon po ni Presidente Estrada. In other words, sa loob po ng ilang taon ba ito? 13 taon. Meron po tayong death penalty at in fact 7 kababayan natin ang na death penalty. Kaya ako sinasabi ito ay may dahilan kung bakit nais po nilang ibalik ang death penalty, ngunit meron ding dahilan kung bakit natin tinanggal ang death penalty. Hindi naman ho tayo magpapasya at tayo po ay nagpasya na tanggalin ang death penalty noong 2006. Ako po ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Si Ginoong former Senate President Frank Drilon, ng ating Senate President, nagkaroon niya ng masusing pag-aaral, binusisi ho yan ng husto, at naging pasya ng ating Kongreso, i-abolish ito ng 2006. Isa sa mga dahilan kung bakit po ito inabolish, una, yung usapin ng deterrent. Base sa mga datos na isinumite sa ating komite, napatunayan sa ilang mga datos na ibinigay ng Commission on Human Rights na hindi ho deterrent ang death penalty. Noong 1999, halimbawa, sa loob lamang ng 1998 hanggang 1999, 7 executions ang ginawa po sa ilalim ng ating Pangulong Estrada. Subalit, sa loob po ng isang taon, from 1998 to 1999, matapos po yung 7 execution, tumaas po ang crime rate. Tumaas po ang crime rate ng halos 15.3%. Dahil po dito, at ito po ang mga datos na isinumite sa komite nung tinatalakay po natin yung abolition ng death penalty. Isa huyang dahilan kung bakit natin inabolish ang death penalty. Dahil kahit na ho matindi ang parusa, hindi ito nangangahulugan na bababa ang krimen. At meron hong datos noon. Ang tanong ko po ngayon, at ito po ang ating katanungan, mula ho 2006 hanggang sa ngayong 2016, meron ho ba tayong datos na magpapatunay
na dahil wala po ang death penalty, tumaas ho ang krimen. Mr. President, salamat. At gusto ko lang pong linawin. Hindi ko po alam na naalis na pala yung Section 19 sa Article 3, Section 19. Kasi my colleague, he said, for the record, Mr. President, that the death penalty is abolished in the Constitution. So, Hindi ho natin sinabi po yun. Hindi ho ata niya Mr. President, for the record, I said that death penalty was abolished from the Constitution. Sinabi ko niyang Constitution at inabolish ng I stand corrected, Constitution Mr. President, if I well, inabolish ho ang ng 1987 Constitution ang death penalty, except, sabi nila, if it is to be reimposed, should Congress deem it necessary by way of law. But inabolish ho. Wala hong death penalty mula 1987 hanggang 1993. Kasi nga, tinanggal ho yan. Pero hindi po inalis siguro sa Constitution dahil ang Section 19, unless, sinasabi po, neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. Meaning to say, there's unless, exemption, Mr. President, there's an exemption for only those who commit heinous crimes. Siguro po, hindi ho siguro naunawaan ng ating kaibigan na ang ibig sabihin ho ng abolisyon, hindi ho tinatanggal sa saligang batas. Ang sinasabi ho ay tinitigil, tinatanggal ang pagpataw ng death penalty. Iba ho ang ibig sabihin po. Baka ho ang naintindihan niya, pag sinabing inabolish ang death penalty, ay ibig sabihin wala na ho sa saligang batas. Hindi ho yun ang ibig sabihin po. I stand corrected, Mr. President, if yan po ang explanation ng galang-galang na senator. Salamat po. So yun lang po ang aking tinatanong. Mula po noong 2006 nung inabolish po ang death penalty o ito po ay tinanggal sa ating criminal law statutes hanggang sa ngayong 2016. Meron ho bang datos na magpapatunay o may papakita na dahil po nawala ang death penalty, may direktang relasyon ito sa pagtaas ng krimen? Dahil meron hong maliwanag na datos nun na kahit na nagkaroon ng 7 execution sa loob po noong 1999, matapos ang isang taon, tumaas pa nga ang kriminalidad. Patunay na kahit ho tayo ay mayroong death penalty, hindi ibig sabihin bababa ang krimen. So ngayon po, dahil wala hong death penalty, ano ho ang patunay na dahil wala na ho ang death penalty, tumaas ang krimen? Yun ho lang ang ating tanong. Marahil siguro ito ay maaari nating talakayin dun sa ating komite dahil yan po ang magiging basehan. Excited po ako, Mr. President, to discuss that in committee level hearing. At isa po siguro nating tingnan ng base yung mga bansa na may death penalty about drug traffickers. Tumaas po ba ang bilang ng drug sa kanila? Tumaas po ba o bumaba? Ayun po ang magiging magiging base po natin, no? Pag we're talking here about death penalty for those drug traffickers. At kung titingnan po natin yung mga ibang bansa na may death penalty sa mga drug traffickers, mababa, no? O minsan zero pa nga sa bansa nila, no? Iyan po ay depende, no? Pag may batas na tayo, depende sa pag-implement ng isang administrasyon, and I believe this administration hindi makakalusot yung mga kalukuhan na pwedeng bayaran kung sino man. Dito, ang pinaglalaban natin, karapatan ng mga mamayang Pilipino, katahimikan sa kanilang pamumuhay dito sa ating sariling bansa. Yan po ang pinangalagaan nating mabuti. Hindi karapatan nating pangsarili, kundi karapatan ng buong sambayanang Pilipino. Ang isa pa hong punto, at nais ko rin pong sigurong maliwanagan,
Merong datos na nabanggit ang ating majority leader nung isang session po natin na ang drug cases, tama po ba yun? Narinig ko, 80%, 74% of drug cases end up in acquittal. Yes, well, dismissal. Dismissal. So, ang tanong ko doon, baka naman, kung baliktad yung datos at 80% nung mga kasong drug cases nauwi sa conviction, not necessarily death penalty, pwedeng life imprisonment. Hindi kaya yun ang maging dahilan para bumaba ang drug menace sa ating bansa? Dahil sa bawat 10 kaso na isinasampa ng mga pulis ng prosecution, 8 nagiging conviction. Of course, this is to say, at nabanggit na rin po naman kanina, na mas mainam, kasama ho siguro dyan talaga yung pagreforma ng ating penitentiary. Dahil baka naman matuwa pa silang makonvict sila dahil meron ho silang mga jacuzzi sa kanilang mga preso. But ang punto lang doon ay ganito. Hindi kaya sa halip na increase in penalty, ibig sabihin death penalty at hindi na life imprisonment, hindi kaya basta ma-increase natin ang conviction up to 90-95% conviction rate, baka naman talagang yun ang magiging solusyon para mabawasan ang kriminalidad at mabawasan ang drug menace. Sangayon po ako sa pagreforma ng justice system po natin, pero hindi po 'yan makapigil po na kailangan po natin ng pangil, no, sa pag-implementa ng batas natin for those drug traffickers. Dahil yan ang problema talaga ng bansa natin. Yan ang ugat natin, no. Alam nyo, sinasabi ko nga, Mr. Speaker, tumira ako sa iba't iba, sa squatter, nakatumira ako sa iba't ibang sulok, no, ng Metro Manila, sa Jensan, Sarangani. Nakita ko po, at mas lalo kong nakita ngayon, no, ang talamak na bintahan ng droga. Ang droga ay sumisira sa ating lipunan. Yan po ang kailangan po nating hindi po karapatan natin o because sa konsensya po natin. Don't worry, before I'm against the death penalty, but when I realize everything that God allowed the death penalty for a reason. Salamat po. At ang huling punto na lang po ay dahil talaga hinahangaan natin ang ating kaibigan at kasamahan po dito na si Senator Manny, na siya po ay talagang galing sa mahirap. At alam niya po ang nararanasan ng mga mahihirap. At isa na namang dahilan kung bakit tinanggal ang death penalty noong 2006 ay dahil base na naman sa datos, karamihan po, halos 90% nung nasa death row, puro mahihirap. Patunay na kung ibalik ang ating kinakatakutan, kung ito'y ibalik muli, ang death penalty, baka ang nasa death row na naman, dahil nga kinakailangan nating i-reforma ng husto ang ating criminal justice system, ay puro mahihirap na naman. Na maaring na-frame up, na maaring talagang siya ay Paul Guy, ika nga, walang sapat na abogado, o kaya, walang sapat na legal assistance, na dapat sana homicide yung kaso, subalit dahil wala ngang tamang abiso ng abogado ay nauwi sa murder, kaya puro halos 90% po na nasa death row puro galing sa mga mahihirap. Pagka ganun ang sitwasyon, tayo ba anti-crime o anti-poor? Yan po ang ating concern. Sangayon po ako dyan sa pagbibigay protection sa ating mga mahirap na tao, pero po ang pinag-usapan po natin dito is drug traffickers, drug trafficking, drug lords. Ito po ay mga financiers, ito po ay mga mayayaman, hindi ito mga mahirap, ito ang nagpapahirap lalo sa mga mahirap na tao at nagsumisira sa bawat pamilya, no, sa milyon-milyong pamilya dito sa ating bansa. Well, naiintindihan ko yan. At kaya nga 80% ng mga drug cases nadi-dismiss. So kung kahit meron po tayong death penalty, kung hindi naman natin re-reformahin pa rin ang ating sistema ng katarungan,
madidismiss pa rin yung 80% ng mga drug cases. So, ako po, kinakailangan po natin talagang tutukan din. At palagay ko, mahalaga na mareforma ang sistema ng ating katarungan. Nais ko pong batiin ang ating kaibigan sa kanyang kauna-unahang privilege speech. At nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay po niyang matanong siya ng ilang mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Senator Pangilinan. Sa ngayon po ako sa pagreforma ng ating judicial system po at hindi po natin kailangan unahin muna to. Diyan po tayo naiiwan ng ibang bansa eh. Diyan po tayo hindi umuusad dahil unahin muna natin, walang nauuna. Kailangan po natin, kaya naman natin yan na ipagsabay, patupad natin tong implement natin tong death penalty and then sabay natin reforma natin yung judicial system natin, mas maganda po siguro. Nang sa gayon, imposibleng ang bansa natin hindi uusad if we want change. Thank you, Mr. President. Just one more point, Mr. Senator President. Pangilinan is recognized. Yes, Mr. President, before I forget, bago ko po makalimutan, just a manifestation. Earlier, perhaps out of levity, para siguro mawala ang konting kaba, medyo may agam-agam ho ako dahil nagtatawanan tayo sa gallery tungkol sa pagbitay. Sa akin po ay hindi ho biro ang buhay ng ating mga kababayan. At sana po maging mas sensitibo tayo sa usapin po ng pagkitil ng buhay ng kapwa. Siguro nga ho, ito'y dala lang ng nervyos, nagtawanan po tayo, pero sana ho, iwasan ho natin na maging katatawanan o binibiro-biro po ang usapin po ng kamatayan po ng ating kapwa. Majority Leader. Pasensya na po, Mr. President, Yes, Senator Pacquiao, yes. sa anumang maling aksyon namin, I always stand corrected kung may mga pagkakamali akong nagawa o pagkukulang na hindi ka nais-nais na mga aksyon. Pero sinasabi naman po sa speech ko kanina na ang batas po natin para lamang doon sa mga lumalabag, no, yung mga drug traffickers. At sino mang sumusunod at gumagalang dito ay kasama sa pagsugpo sa krimen dito sa ating bansa. Hindi kalaban, kasama. Gusto ko pong, yan po ang gusto kong linawin, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you, Mr. President. I move to refer the privilege speech of Senator Pacquiao and the succeeding interpellations to the Committee on Public Order and the Committee on Justice, Mr. President. There's a motion to refer the privileged speech of Senator Pacquiao and all the points raised during the interpellation to the Committee on Justice and Human Rights. Thank you, Mr. Any President. objection? Yes. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Before a few housekeeping chores, Mr. President, I move that we suspend session Session for suspended. a few minutes.